Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST makakasama natin si Amor Larosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Tuesday? Good morning sa iyo, Perceline. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tuloy po tayo sa pagbabantay sa isang low-pressure area. Sa loob pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At alas 4 po na umaga kanina, namatan ito ng Pag-asa sa line 60 kilometers. Yan po ay silangang bahagi ng G1 Eastern Samar. So, ibig sabihin lang po nito, hindi pa rin po yan tumatama sa kalupaan ng Eastern Visayas. Pero unti-unti po yan lumalapit. So, ibig sabihin po nito, habang lumalapit po yan dito sa area mismo ng Eastern Visayas, ay magpapaulan pa rin po yan lalong-lalo na dito sa buong Kabisayaan. So, whole Visayas po ay makakaranas ng maulap na kalangitan at malaki po yung posibilidad ng pagkakaroon ng mga kalat-kalat na katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya doble ingat po kayo dyan dahil posible po itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga susunod pa mga oras. Samantala, para naman sa ating mga kababayan dito po sa Bicol Region, ganoon din po dito sa Mimaropa, pati na rin po dito sa Mayan, Northern Mindanao at maging sa Davao Region, magkakaroon din po kayo ng maulap na kalangitan at inaasahan po natin ang pagkakaroon ng mga scattered light to moderate rain showers and thunderstorms. At dito naman po sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bansa, inaasahan naman natin na hindi pa naman tayo gaano maapektuhan nito mga kaulapan na daladala ng low pressure area. At sa araw na ito, makakaranas pa naman po tayo ng generally fair weather dahil po yan sa pagkakaroon natin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang mga posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, dahil nga po ngayon ay April 15 na nasa gitna na po tayo ng buwan ng Abril, ano nga ba yung mga dapat nating asahan? Ayon po sa Pag-asa, para lang po sa overview natin, para po sa second half of the month of April, inaasahan pa rin po natin ang patuloy pa rin po na pag-init ng ating panahon dahil nga po tayo ay nasa official hot and dry season pa rin. Ganyan pa rin po yung pag-akyat o yung pagtaas ng ating mga temperaturang maitatala. Pero wala naman po tayong dapat ikabahala dahil kahit po talagang sobrang initan ang nararanasan po nating panahon, lalo na po kapag tanghali ay ayon po kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois ay nasa normal pa naman o average maximum temperature pa yung ating mga naitatalang temperatura. So, ibig sabihin po nito, wala pa tayong dapat ikabahala dahil nasa normal pa naman ang ating nararanasang panahon. At ngayon po, speaking of, kung pag-uusapan naman po natin yung mga pag-ulan na nararanasan po natin, lalong-lalo na dito po sa atin sa Metro Manila, pagsapit po ng hapon o gabi, sa ngayon po ay maliit pa naman po yung posibilidad ng pagkakaroon natin ng maraming numbers of thunderstorm. Pero habang lumalapit po tayo sa buwan ng Mayo, ayon po kay Mr. Lois, posible po na tumaas pa yung ating number of thunderstorms at inaasahan nga po natin na at least 12 thunderstorms po yan po ay sa buwan ng Mayo. At patuloy po nating babantayan kung ano nga ba yung mga pagbabago sa lagay ng ating panahon sa mga susunod pa mga araw. At sa iba pang usapan sa mga ulat panahon ay ngayon po ay nababanggit na po natin ang tungkol dito sa vertical wind shear. Ano nga ba ito? Alamin po yan sa aming pagbabalik. Mga kababayan, bagamat humina po sa pagiging isang low-pressure area ang bagyong Doming na binantayan po natin itong mga nakalipas sa araw, ay nananatili pa rin po ito sa pag-iral dito sa atin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at halos nga po lagpas na yan ng isang linggo na nananatili po dito sa loob ng ating POR. At ayon po sa Pag-asa, itinuturing po nating dahilan dito, isa po sa mga factors ay tinatawag po natin na vertical wind shear. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, malaking factor po talaga itong vertical wind shear sa paghina o paglakas ng isang bagyo o low pressure area sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po kasing vertical wind shear na ito, yan po yung tumutukoy sa pagbabago sa lakas at sa direksyon ng hangin habang yan po umaakyat o tumataas mula po yan sa lower to upper atmosphere natin. So, ibig sabihin po nito, kapag po umaakyat yung ating hangin, posible po na ma-encounter niya yung malakas sa hangin. Kaya ang tendency po nito ay napuputol o nawawasak po yan dito sa bandang gitna. So, ibig sabihin po nito, kapag po na-disorganize yung ating mga kaulapan sa bantang itaas po ng ating atmosphere,
ay posible pong humina ang isang sama ng panahon dahil nga po ang nabubuo po o bumubuo po dito sa mga low pressure area o weather disturbance natin ay itong mga kaulapan na siya pong nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So ibig sabihin lamang po nito, kapag po malakas talaga yung ating vertical wind shear, ay maaari pong ma-disorganize sa mga kaulapan ng isang sama ng panahon. Pero alam nyo ba, hindi lamang po sa mga tropical cyclones or weather disturbance applicable ito nga vertical wind shear. Mayroon po mga studies o mga pag-aaral ayon po kay Mr. Lois na nagsasabi na meron din pong epekto itong vertical wind shear sa mga thunderstorms o yung mga localized sa mga pagkidlat, pagkulog na naranasan po natin dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po yan, kadalasan po nating ina-expect yan pagsapit po yan ng hapon o kaya naman ay sa gabi dahil nga po sa sobrang init ng maghapon, nagkakaroon po tayo ng pagkakaroon na itong cloud formation at yan po yung the higher po na meron po tayong cloud formation, the higher chance din po na pagkakaroon natin ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa isang area. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Perselin. Maraming salamat, Amor La Rosa.